Alright, Reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon ha. Mantakin po ninyo itong si Mayor Magalong. Nagwawala na po si Mayor Magalong. Merong tinatawag na Jumbo 777. Ano kaya itong Jumbo 777 na ito ginagawa ng mga lahi po at kampon ng Tambaluslos ha? Ito daw po Jumbo 777 para yatang 21 million yan. 21 million madali ang 21 million. Ang sarap ang sarap nun. 7 million. Naku po. At ito po si Senator Congressman Rodante Marcoleta, maririnig po natin ang kanyang mga salaysay patungkol sa panggigipit po nila sa ating former President Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na ating magiging presidente si BP Sara Duterte. Ngayon po, magsasalita na rin po si Congressman Senator Rodante Marcoleta. Pero bago po yan, wag po natin kalimutang mag-subscribe, like at i-share ang ating video. Ito po. Simulan na po natin Simulan na natin. Si Senator Congressman Rodante Marcoleta po magsasalita na sa wakas. At itong si Mayor Magalong ng Baguio City magsasalita na rin patungkol dito sa kawalangiyahan po ng mga namumuno natin sa bayan natin na kung saan walang pakundangan po ang paglustay. Tama ba yun, paglustay? Hindi. Pamimigay na hindi natin alam kung sinong binibigyan. Anyway mga kareaksyon, sinungunahin natin si Magalong o si Marcoleta? Si Marcoleta na po ang umpisahan natin bago pa po tayo magkalimutan. Ito na po. Ronda Balita, Probinsya. Congressman, reaction niyo po dahil ngayon si BP Sara ay sobrang naiipit na sa budget. Ano pong reaction niyo dito? Doon sa Quadcom ang mapapansin natin, ang talagang pinupuntirya nila yung dating Pangulo Rodrigo Duterte. At ang nais nila siguro ay mapagtibay nila kung ano man ang maaring gawin ng ICC. Bagamat ito sa tingin ko hindi magkakaroon ng katuparan sapagkat sa aking pananaw wala naman jurisdiction na yung ICC sapagkat tayo matagal nang nag-withdraw at hindi nila nakuhang ipakita yung kanilang request to prosecute within the period granted nung na tayo nag-withdraw. Pangalawa, yung kay BP Sara. O di po ba yung ICC na yan, balita ko si Motobato nasa ICC na. Nakaalis na po ng bansa. Iba yata yung pangalan. Di po ba mga kareaksyon? Meron po ba uso na talaga ngayon yung pinapalitan yung pangalan para makalabas ng bansa? Mantakin po ninyo yan nasa kamay na po ng ICC si Motobato. Yan po ay base sa ating mga intelligence report. Anyway mga kareaksyon, hindi po intelligence report yun. New York Times ang nagsabi. Pero mga kareaksyon, dito po makikita po natin dito mga kareaksyon Sinabi po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta, unang-una ang puntirya nila doon si Tatay Digong. At pagkapuntirya nila kay Tatay Digong, one stone, two birds in one stone. Ganun yun, nauna lang yung stone. Tapos papunta po kay Madam Inday Sara sa impeachment. Kaya lang, itong impeachment na to na sinasabi po ng mga makabayad block na may paunang impeachment, may pangalawa, may pangatlo, may pang-apat. Ito namang si yung Secretary General ng Kamara ng Kongreso ay ang dami niyang hinihintay. Hinihintay pa raw niya yung pang-apat na impeachment bago niya isumite dyan kay Tambaluslos mga kareaksyon. Napaghahalata po sila na pinapakita lamang nila. Pinapakita po nila lamang sa taong bayan na marami pong gustong magpa-impeach sa ating BP Sara Duterte. Hindi po nila kayang ibigay doon kay Tambaluslos dahil under na po yung metro. At dito may pasasabugin po si Senator Congressman Rodante Marcoleta pagdating po dyan sa mga plano ng mga kalaban, yung maitim na balak ng mga kalaban na kung saan pabagsakin ng mag-ama. Pero lalo po silang lumalakas. Duterte! Malapit na po. January 30, nilang araw na lang.
6 na araw na lang, 6 na araw. Humanda kayo dyan, ha? Lahat po tayo magsama-sama dyan sa pagtitipon sa may Luneta Grandstand para yatang gusto pang banggahin at pigilan ng kanilang pagtitipon, ha? Anyway, mga kareaksyon, pakinggan po natin ang ating Senador Congressman Rodante Marcoleta. Talagang malinaw na politika ang naging basihan dito. Dahil kung totohanan talaga yung paggawa ng batas na sinasabi nila in aid of legislation, bakit naman yung opisina lamang niya ang tinuligsa at in-isolate? Yun. Napakarami namang opisina ang pinagkalooban ng confidential funds. Sa tansya ko nga, hindi bababa sa 400 agencies ang nabigyan ng confidential funds. Na binigyan din naman ng notice ng COA. Halatado pong halatado. Ito pong administrasyong bangag at itong pamumuno po ni Tamba dyan sa Kongreso, isang babae, ang dami nila sa tuwad ko, yung tuwad ko may lumalabas ang dila, may paungul-ungol, may reklamador patungkol sa mga vlogger, si Barbers yan. Marami sila dyan, may mamahaling relo, may si Kimbo, marami po sila dyan mga drama. Pero mantakin po ninyo hanggang ngayon, nakatayo pa rin si VP Sara Duterte. Sa dami pong ibinato nila sa kanya, iba't ibang bulok na bulok nila yun, binabato kay VP Sara, wala pa rin po. Wala pong nangyayari sa kanilang mga kabobohan. Ibig ko sabihin, kung pare-pareho naman ganun na nabigyan ng notices at pareho namang nabigyan ng confidential fund, bakit isa lang naman na opisina? Siyempre. Meron talagang pakay na talagang usigin lang ang Vice President. Di ba? Kaya naman mahal na mahal po ng mga Duterte supporters itong si Senador Congressman Rodante Marcoleta ay talaga naman nagsasabi siya ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Hindi wala po siyang preno. Pagdating po sa pagsusuwalat ng mga katarantaduan, mga kahayupan, mga kaanimalan ginagawa nila sa ating VP Sara Duterte, dyan sa may tuwad kom, gunggong kom, huwad kom na yan. Talagang naging katawa-tawa sila. Ang dami nilang mga hearing. Sabi ni Pulong, magkano kada hearing? Yung tanong, Paduano, magkano daw kada hearing? Hindi si Paduano, si Abante, magkano daw kada hearing? Di ba? Meron daw yan kung may kukontem ka, iba yung bayad, kung marami daw, mga level of payments daw yan. Yan po hindi po verified, pero pakitanggal po sa record yung payments in aid of the legislation. Anyway, mga kareaksyon, tuloy po natin ang ating pagre-react dito sa mga reaksyon ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. At nakikita natin ang ginagawa nila ngayon. Budget niya inipit sa kadahilanan yung daw mga iba redundant lang. Sapagkat kayang gawin naman ng mga ensyang katulad ng DSWD, ng DOH, ng CHED, ng Department of Education. Kaya binawasan nila sapagkat ipamahala na raw yung ibang mga aspeto ng budget niya. Pero sila nagbibigay ng akap, sa mga sila po yung mga nagbibigay. Ayaw nila si Madam Inday Sara ang mamigay. Kasi baka bumango ng bumango at sumikat at maging presidente. Di ba? Tamalos-los, ayaw mo yun. Maya-maya pag-usapan natin yung 777, ha? Yung 777, nagpasabog na naman si Mayor Magalong. May plano yata ang tumakbong vice-presidente si Mayor Magalong, ha? Mayor Magalong, welcome ka sa Sara Duterte Groups. Kasi general po yan, si General Magalong. Kaya yung PMA, nagkaisa na yan, ha? Kaya dito si General Magalong, wala siyang preno. Dahil hindi na yung siguro masikmura ang nangyayari sa ating bayan. Mga kareaksyon, napakahirap po ngayon na sitwasyon ng Pilipinas. Nagkaroon na naman tayo ng umigit kumulang 2 point something po ang inflation. Ibig sabihin, nagmahal na naman ang ating standard of living. Sa mga hensya ng gobyerno. Pero ang lumitaw ngayon, bakit
ang mga representatives na ang direktang nagbibigay na nung dapat nagagawin ng department. Halimbawa yung AIX, nandun na sila sa forefront. Sila na yung nagbibigay ng AIX, ng tupad. Hindi na pinadadaan talaga sa ano eh. Pagkatapos dumating pa yung AKAP na ito yung aking palagay, gagamitin lang nila sa eleksyon. Yun. Ibig sabihin, mamimigay sila. Iba-bypass na nila ang agency. Sila na ang mga kandidato, mga representative na pupunta sa mga tao. Hindi po sila mamimigay. Namimigay na po sila. Limpak-limpak na salapi po ang pinamumudmod ni Tambaluslos. Noon pa, 4 months ago, 5 months ago. Ginagawa na nila, nangangampadya na si Tambaluslos para maging presidente po ng TODA. Yung TODA, alam niyo yung TODA? Palagay ko sa TODA, hindi pa rin mananalo si Tambaluslos. Mantakin ninyo yan, pagod na po si Tambaluslos sa kakakampanya. Presidente, gusto ko maging presidente. Gusto ko maging presidente, ngawa na ngawa doon sa Tacloban. Gusto ko maging presidente, kumuha ng maraming vloggers. Yung mga bayarang vloggers na wala namang saysay sa buhay. Yung isang kalbo na vloggers. Pag ginagisan mo ng 1,000, magngangawa na. Sino ba yun? Parang ibig sabihin gusto ba nilang sabihin sa tao na yung pera na yung galing sa kanila at sila yung tumutulong? Election period by next year Ito yung kinatatakot ko, baka sakaling mailigaw nila, baka malin lang nila yung mga tao. Yun naman talaga ang ginagawa nila. Yun ang ginagawa nila, nabibigay sila. Sabi nga ni Boy Ungol, sabi niya, bibigyan ko kayo ng pera, hindi kayo winluhan. May pera inyong bulsa, galing sa personal kong pera yan. Ibibigay ko. Sabi ni Dan Fernandez yun, dun sa isang vlog. Nabidyoan siya, nabidyoan. Pero mga kareaksyon, yung kinatatakot po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta ay magamit po yung pera ng kaban ng bayan para sa pansariling kapakanan ng mga inayupak na mga kandidatong ito na gagamitin sa eleksyon. Pero sabi nga ng COMELEC, pwede daw mamigay ng ayuda. Pwede mamigay ng akap. Hindi daw po bawal yan. Anyway mga kareaksyon, titignan po natin ang susunod na kabanata. Ito, tuloy pa. Senador Congressman Rodante Marcoleta, tuloy ang ligaya. Sana tulungan ninyo ang ating mga kababayan na may paliwanag na kung yan po ang naging kaparaanan para tulungan kayo sa pansamantala, kunin po ninyo. Pero hindi nila pera yan, pera po yan ng gobyerno. Pagkatapos nyo makuha yung pera na ibinibigay nila, siguro ang may mumungkake, isipin yung mabuti kung iboboto nyo pa sila. Sa Quadcom, natapos na sila. Ayun. Diba? Yun daw perang ibibigay sa inyo, mga kareaksyon, mga kababayan, yun daw perang ibibigay sa inyo. Lalo na yung ating mga kareaksyon dyan. Yung perang ibibigay sa inyo, tanggapin ninyo ng 2 kamay, 2 paa. Tanggapin ninyo, umingi pa kayo kung bibigyan kayo. Pagkatapos nun, pagtalikod ninyo, bigyan nyo sila ng middle finger, tsaka huwag nyo sila yung boto. Dinaisa nyo, mga korap yan. Yung mga nagbibigay niya, nagbibigay ng pera sa inyo, eleksyon man yan o hindi eleksyon, saan nila kukunin ang milyon-milyon na pera na yan? Alangan naman pera mo yan, ipapamigay mo. Ibig sabihin yan, gusto nilang magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila, yung mga utang inang yan, gusto nilang magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila, gusto nila kayong magkaroon ng utang na loob sa kanila para iboto nyo sila. Pero ang katotohanan, pawang katotohanan hubad na katotohanan, yan perang yan ay pera natin, pera ninyo yan. Hindi nila pera yan. Alangan naman pera nila, ipapamigay nila, mga bobo ba yan? Anyway mga karya, tuloy ang ligaya, Senator Congressman Rodante Marcoleta. Lumitaw na pinalitaw nila na meron daw paglabag ang ating Pangulo, kailangan usigin ng ICC. Pero sinasabi ko sa inyo, pati yung pamamaraan ng kanilang pagtatanong, pamamaraan ng pag-imbita ng mga resource persons ay masyadong arbitrary. Hindi na ipakita na binigyan nila ng hustisya ang Pangulong Duterte nung siya dumating doon. Niwala man lang tumistigo pabor sa kanya, lalong-lalo na yung kumatawan sa kanyang laban sa droga. Ang mga kinuha nila ay mga testigo na alam kong merong galit sa Pangulo sa iba't ibang kadahilanan dahil pinahuli niya o talagang
talagang pinakulong yung iba. Yung iba naman ay talagang Yung pinakulong po doon, kasama po doon sino ba yun? Jonel. Anyway mga karyaso, tuloy ang ligaya, Senator Congressman Rodante Marcoleta. inusig dahil nga sa droga. Ngayon, yung doon naman sa good government, kung saan inuusig ang ating pangalawang Pangulo, nakita nyo naman ang dahilan. Kunwari, ang umpisa, in aid of legislation, pero ang pinupunturya nila impeachment. Pero sa tingin ko, walang ano ito eh. Walang basihan ito. Hindi ko rin alam kung may susulong nila sapagkat wala na rin kaming panahon. Maraming salamat po, Kong. Yan. Thank O yan na ba? O sinabi na ni Senator Congressman Rodante Marcoleta, lahat po ng kanilang ginagawang impeachment na yan, lahat po ng kanilang ginagawang in aid of the legislation na yan po ay lahat po yan ay palabas. Lahat po yan ay palabas at lahat po yan ay ginagawa lang nila upang sirain ang reputasyon ng isang napakabuti, napakagaling at napakatapang na Vice President na hindi pwedeng ikumpara kay Bangag. Hindi po pwedeng ikumpara, ang layo po ng comparison nila. Mantagin po ninyo yan. Sasabihin kang hindi ka marunong maging presidente, sasabihin kang magpa-follicle test ka, sasabihin kang may yung alam nyo na yun. Diba, may asawa kang yung lakad palaka. Anyway, mga ka-reaction, yun daw pong asawa ni Bangag, inofera niya ata si Cathy Binag. Oh, gusto mong pulburon? Gusto mong itry ang pulburon? Ito, pulburon. Sinubukan yata ni Cathy Binag, ayaw niya. Dahil yata baka nawala siya sa kanyang sarili, so hindi na umulit. Anyway, mga ka-reaction, shout out sa iyo, Madam Cathy Binag. Isa ka sa aming inaangahan, napakatapang mo. Para kasi yung matapang, Andres Bonifacio. Ganun ka katapang, ha? Cathy Binag. Hindi ka natatakot, ma'am? Hindi ka natatakot? Sobrang tapang mo, ha? Nakita mo sila nagpupulburon, nakita mo sila nagpapalitan ng partner, ganoon. Napakatapang mo, ma'am. Diba, hindi ka natatakot kay Palaka? Hindi ka natatakot kay Palaka? Diba, marami natatakot kay Palaka dahil daw papachugin niya. Yung mga kareaksyon, yun. Si Senator Congressman Rodante Marcoleta po, yan po ang tunay at may paninindigan, may reputasyon, hindi korap, matapang, matalino, nasa katuwiran. Alam niya po yung kahihiyan, Alam niya yung kahihiyan. Hindi siya basta-basta lilipat dito, lilipat doon. Hindi. Nagpictorial pa siya sa PDP laban. Yung PDP laban natin. Nagpa-pictorial pa yan. Si Senator Congressman Rodante Marcoleta. At ito na po. Sino yan? Si Mayor Magalong, si General. Pakinggan natin. Si General, pasok! Sa pamumulitika ng ilang mambabatas, ang pondo para sa Kapos sa Angkita Program o AKAP. Yan ang ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tinawag niya pang 777 scheme. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Sa gitna ng kaliwat ka ng batikos laban sa ayuda para sa Kapos Angkita Program o AKAP, isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang aniyay 777 scheme. Sangkot daw dito si House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim daw ng scheme, bawat congressman na sasama sa payout sortie ni Romualdez makakakuha raw ng 7 million pesos para sa AIX o AKAP, 7 million pesos sa MAIP o Medical Assistance for Indigent Patients at 7 million pesos sa TUPAD. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million pesos. Ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Isa si Magalong sa pumirma sa open letter ng alyansang nagkakaisang mamamayan ng grupo ng mga tutol sa korupsyon. Ikinagulat nila ang 26 billion pesos na inilaan para sa AKAP ngayong taon, kung saan 21 billion pesos daw dito mapupunta sa Kamara habang 5 billion pesos naman sa Senado. Parang ayuda nila. Parang akala mo personal money nila. At ipinagmamalaki pa nila yan na kami lang ang namimigay nito. Tapos gustong-gusto pa nila na sila ang namimigay. Para talagang magpapasalamat yung tao sa kanila.
Wala pang tugon si House Speaker Romualdez, pero ang isa sa mga nakasama na ni Romualdez sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Legazpi Albay noong November 2024 na si House Ways and Means Chairman Joey Salceda, wala raw alam tungkol dito. Sa totoo lang yung 777, di ko alam yun. Nang matanong kung paano ba ang siste sa tuwing sumasama silang mambabatas sa mga labas ni Speaker tulad noon sa Albay, sagot ni Salceda, May sarili ako, nandun ako. Pero yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker ako. Pero hindi sa akin. Ano po yung galing kay Speaker? Siyempre, yung bigas, tapos yung yung basically, yung ano niya, kita nyo naman sa TV, di ba? para maayos ang pag-abot ng ayuda mula sa AKAP, pinaplansya na ng DSWD, DOLE at NEDA ang mga patakaran ng programa alinsunod sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa DSWD, unang dapat kumpletuhin ng mga mag-a-apply ang intake sheet o assessment form ng AKAP. Bahagi ito ng pagtitiyak ng ahensya na maibibigay ang ayuda sa mga karapat-dapat at hindi magagamit sa pamumulitika. Gagawa rin daw ng sumbungan ang DSWD para sa anumang reklamo sa AKAP. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Naku po. Si Mayor Magalong po nagsalita na. Si Mayor Magalong, mayor yan ng Baguio po, dating general yan. Ngayon, meron yatang alyansa kontra korupsyon, ganun, kontra korupsyon. At palagay ko si Mayor Magalong po, isa na rin yan sa mga nagigising. Yan, nawawala ng takot. Bakit nawawala ng takot ang isang Mayor Magalong na alam naman natin napakatapang niyan? At ngayon lang talaga natin siya nakita nag-full blast. Parang nagtumodo sa salita laban kay Tambaluslos. Yung hayaga ng kanyang pagsasalita, talagang full blast talaga siya na yung 777. Dapat dinagdagan pa nilang siya, dapat 666 yun eh. Kaya lang sa pangit tingnan, pangit. 666 hindi. Gawin natin yan 777. Di po ba mga kareaksyon? Ngayon, napapansin ko po si Mayor Magalong, medyo nag-iingay siya ngayon. Alam naman natin na mananalo siya. Tumatakbo pa siya Mayor, di ba? Alam natin na mananalo, malakas po yan sa Baguio. No? Pero, si Mayor Magalong, lumalagay po siya sa national scene. Parang sumasabay na siya sa panawagan na ang gobyernong ito ay talagang korap. Di po ba, Mayor Magalong? Tama yan. Hindi po namin kayo pinupuna. Welcome po kayo, Mayor Magalong. Maganda po ang sinasabi ninyo. Yan po ay pabor sa taong bayan. Pabor ka man sa BP Sara, hindi ka man pabor sa BP Sara, basta't ang ginagawa mo, Mayor Magalong, pabor ka sa taong bayan, pabor ako sa iyo. Kaya naman mga kareaksyon, itong si Mayor Magalong, ang kanyang pagpuna at pagtuligsa kay Tambaluslos, hayagan. Sinabi niya, itong si Joey Boy, Joey Salceda, wala daw siyang alam sa 777. Alangan naman magsasabi siya, may 777, binibigyan kami niyan. Pag kami sumama sa mga sorties, meron kaming 7 million. Di ba? Alangan naman sasabihin ni Salceda yan. Parang, hindi naman tanga yan. Siyempre sasabihin, wala akong alam dyan. Nagpunta doon sa yung, pinamigay niya yung sa kanya yung bigas. Galing kay Speaker. Sabi ni Salceda, nakikita nyo naman sa TV yun, di ba? Diba? Galing daw kay Speaker yung bigas. Narinig nyo si Salceda. Galing daw kay, ito pakinggan nyo. Yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker ako. Pero hindi sa akin. Galing daw kay Speaker, pero hindi sa kanya. Galing yan, Si Salceda, busog na busog ka na rin ba? Alagang tambaluslos ka rin. Halagang tambaluslo si Salceda. Ang galing po niyang pakinggan natin si Salceda, si Joey Boy. Gusto niyang magkaroon muli ng prangkisa po, yung ABS-CBN, mantakin po ninyo yan. Mga kababayan. Pakinggan po natin. Salceda, ano bang masasabi mo dyan? Sa Legazpi Albay noong November 2024, Legazpi Albay! House Ways and Means Chairman Joey Salceda, wala raw alam tungkol dito. Sa totoo lang yung 777, di ko alam yun. Nang matanong kung paano ba ang siste sa tuwing sumasama silang mambabatas sa mga labas ni Speaker tulad noon sa Albay, sagot ni Salceda,
May sarili ako, nandun ako. Pero yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker, pero hindi sa akin. Ano po yung galing kay Speaker? Siyempre, yung bigas, tapos yung ano, yung basically, yung ano niya, Akap, kita nyo naman sa TV, di ba? ayaw niya maipit. Ayaw niya sabihin yung 5,000 na nagiging 3,000, pumirma ng 5,000, makakuha ng 1,500 road. Ayaw niya sabihin, pumepreno si Salceda. Salceda, huli ka na, boy. Huli ka na. Sabi mo, hindi mo alam, namimigay ng bigas. Tsaka yung alam nyo na, yung napapanood nyo sa TV. Yung may sobre para presidente. Tambalustos para presidente. Mga ka-reaction, nakikita po natin ngayon si Salceda, isa pong unyango yan. Nung panahon po ng Pangulong Duterte, PDP laban yan. Napakagaling po niya ganyan. Dito ako. Ngayon, pag alis po ni presidente, naging lakas na mahina. Mantakin po ninyo si Salceda, isa pong matinong tao. Sabi nila matino, hindi ko alam. Pero para sa akin si Salceda, isang Salceda yan. Opo, mga ka-reaction, mantakin po ninyo yan, yung 777. Parang jumbo jet, 777. Sakay-sakay ni Tambaluslos yung 777. Pag umaten ka sa Tupad, 7 million. Umaten ka sa Ike, 7 million. Umaten ka sa, yung Akap, 7 million. Ganoon, hindi ko alam eh. Sabi ni Salceda, hindi niya alam. Basta pag umaten ka, pag nasa sorties ka, 7 million. Sabi ni Magalong, pag naka-apat kang aten, magkano yun? 3, 7, 21, 4, 21 times 4, 84 million daw. Sana all, no? Sana all may 84 million. Ilang apat yun? 40. 800 million? Hindi naman. Siguro wala namang ganun karami. Pero mantakin po niya, maka-apat ka lang, meron ko ang 21, 84 million. Ay! Naku po, talagang magkakaroon ng tapang yung mga tao na yan. Magkakaroon ng tapang si Abante na pinapangaral niya ang langit. Klaseng langit yan, di ba? Tapos nandiyan si Paduano, walang tigil ang kanyang bibig na yung contempt, I will cite you in contempt ba? Nananahimik yata si Paduano, diba? Para yata may gustong magpa-imbestiga kay Paduano doon sa Alex Bongkayaw Brigade. Hindi ko lang alam Parang meron akong naririnig na parang gustong buksan yung issue ng mga namatay na mga pulis. Di po ba mga ka-reaction? Oo. Yung mga yan mga kilabot yung Alex Bongkayaw Brigade na yan. Anyway mga ka-reaction, ito pa ang pinakamalaking issue dyan. Ito pa yung pinakamalaking issue. Si Mayor Magalong po ay hindi pa sinasagot ni Tambaluslos. Nagsalita na po si Mayor Magalong sa kadahilan ng marami na pong nagsasalitang mga sundalo. Yan po ang nararamdaman ko. So, syempre, hindi magpapahuli ang isang Magalong. Ang isang matapang na Magalong para sabihin kay Tambaluslos na, oy, Tamba, totoo ba yung 777 o hindi? Di po ba mga ka-reaction? Tapos sabi ni Tambaluslos, ba't hindi ka sumama para malaman mo? Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito, Mayor Magalong, salute sa'yo, Mayor Magalong. Magdadada ka pa para malaman ng taong bayan ang bulok na sistema ng gobyernong ito. Mantakin po ninyo yan, isang taga Baguio. Isang malamig ang ulo. Ang mga taga Baguio, malalamig po ang ulo ng mga yan. Dahil malamig doon sa Baguio. So anong nangyari po kay General Magalong? Napuno. Sumabog ang isang Magalong. Nagngangawa. 777. Okay. Mga ka-reaction, mag-react po kayo sa comment section. Maraming salamat po sa lahat mga nag-subscribe. Huwag po niyong kalimutan. Maabot ko po yung rurok ng tagumpay. Makuha po natin yung gold play button at makapunta po ako ng Davao. Doon ko po ibibigay ng personal ang mga plake ng pasasalamat sa ating Pangulong Duterte at sa kanyang anak na Vice Presidente na si VP Sara Duterte. Nasa likod ko po yan Nakasulat po ang pangalan ng Pangulong Duterte dyan. Pupunta ako ng Davao bago po mag-eleksyon sa May 9.
Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay sa akin dito sa ating Reaction TV PH. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpakulay. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpa-member. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe, like, and share. Syukran. Congressman Magalong ay Congressman. Senator Magalong ay Senator Magalong. Mayor Magalong, mabuhay ka. Hanggat gusto mo. Syukran.